Iyan ang bahagi ng viral video sa social media ngayon ukol sa pagkupit ng sinasabing empleyado ng Office for Transportation Security o OTS ng Department of Transportation ng 20,000 yen na may katumbas na 8,000 pesos ng isang turistang Thailander sa NAIA Terminal 2. Ang video ay kuha ng isa pang Thai national. Nakarating na kay Senator Grace Poe na namumuno sa Senate Committee on Public Services ang insidente at hindi makakaila ang labis niyang pagkadismaya. Nung nakita ko yung video na yon, talagang nakakagalit at nakakahiya. Isa na namang problema ito sa reputasyon ng NAIA, ng ating airports. At ang isa pang bagay doon, turista na nga Gusto natin na maraming pumuntang turista dito. Marami nga sa atin nagpupuntang Thailand. Ito, Thai national na pumunta dito sa atin at ganito pa ang naging karanasan. Kung sino yung security na dapat magpoprotect sa atin, sila pa mismo ang gumagawa ng kalokohan. Ayon sa original na nag-upload ng video gamit ang kanyang iPad, sinimulan niyang mag-video na marinig niya na may nawawalang pera ang kababayan at anya malinaw sa video ang tila pagbulsa ng babaeng kawani sa kanyang kasamahan. Anya ipinakita niya ang video sa babaeng kawani. Sa sumunod na video naman mapapanood na kausap na ng babae ang Thai national na tila may hinihingi bago siya ipinasok sa isang kwarto. Doon ay isinuli ang pera ng turista nang binilang din muna para matiyak na wala nang nawawala. Donobo desu. Okay? ได้คืนนะครับพี่ เดี๋ยวขอนับก่อนครับ นับเลยครับ Please delete the video so I have 17 โอเคครับ โอเคครับต่อไปยังไงพี่ก็เคลียร์เลยนะพี่ว่าจะอะไรเงี้ยผม น้องว่าไงน้องว่าไงดี Naibahagi naman ni Po na isang staff niya ang nabiktima din at Apple Watch naman ang nawala sa bag nito 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. Mismong sa staff ko minsan, nanakawan din ng Apple Watch nung dumaan sa security. Bigla na lang nawala, parang naglaho. Sinabi ng senadora na hihilingin niya sa pamunuan ng Manila International Airport Authority ang ulat ukol sa insidente maging ang CCTV footages. Ang OTS nagpalabas na ng pahayag ukol sa pangyayari at matapos makilala mga sangkot na security screening officers ay agad inilagay ang mga ito sa preventive suspension para sa pagsasampa na ng mga kawasong administratibo. Tiniyak din ng ahensya na hindi nila kukonsintihin ang mga maling gawain ng kanilang mga tauhan dahil reputasyon at integridad nila ang nababahiran. Sinigundahan naman ito agad ni Po. Hindi lang dapat suspendido ito kasi napakamasela ng kanilang trabaho at hindi magandang ehemplo sa iba kung suspendido lang sila at makakabalik sila. Nakakaawa rin na mawawalan ng trabaho. Pwede siguro natin tanungin din sa airport, magkano ba talagang sweldo ng mga ito? Kasi baka naman napakaliit ng sweldo na nag-iisip silang gumawa ng ganon. Walang excuse sa paggawa ng isang bagay na illegal kahit na nangangailangan ka. Pero ang totoo nun, pag sobrang gipit ka dahil hindi ka binibigyan ng tamang sweldo, ay lalo kang maiengganyo gumawa ng mga ganitong kalokohan. Pagbabahagi ni Po, hihingi nila ang record ng lahat ng mga kahintulad na insidente para malaman ang naging hakbang sa mga nasangkot na empleyado. John Escocio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.